'Di ba? Sabi ko sa inyo, ang saya kapag wala sa school eh. Kaya nga. Pero teka, alam niyo na ba kung anong oras na? Oh my gosh! 1:30 PM na! Late na tayo! High school best friends. Bago ko simulan ng kwentong ito, ay bibigyan ko muna kayo ng babala kasi medyo nakaka-trigger yung mga mangyayari dito. Anyway, noong high school ako, grade 7, meron ako naging 3 best friends na babae. Sila ay sina A, Lila, at Kai. Kung tatanungin niyo ako kung bakit lahat sila ay babae, well, kung magiging honest ako sa sagot ko, dahil mas komportable talaga ako sa mga babae kaysa sa mga lalaki noong nag-aaral pa ako. Kung bakit? Kasi madalas akong inaasar ng mga lalaki kong kaklase, kaya umiiwas na lang ako. At sa mga kaklaseng babae ko nahanap yung tiwala at kapanatagan ng loob, kaya sa kanila ako nakikipagkaibigan. Pero paano ko nga ba sila nakilalang tatlo? First day of school noon, syempre as a freshman na first time papasok sa high school, sobrang kinakabahan talaga ako noon. Tanda ko pa noon, na culture shock talaga ako malala kasi noong elementary ako, alam ko na kung saang classroom ako papasok kasi ini-inform naman kami ng mga teacher namin kapag enrollment. Pero noong high school ako, hahanapin ko pa pala sa listahan yung pangalan ko na nakapin sa mga pintuan kung saang classroom ako nabibilang. So, ganun na nga yung ginawa ko. Tiningnan ko isa-isa yung bawat pintuan nun at sa pinakadulong classroom, doon ko nakita yung pangalan ko. Sa wakas, nakita ko na din. Ay, dito pala ako. OMG! Finally! Nakita ko na din yung name ko. May pogi kaya akong kaklase dito. And as usual, hindi kami agad nagklase noong first day kasi nag-introduce yourself muna kami sa unahan ng klase namin. Sobrang nakakahiya yun kapag natatandaan ko. Ako nga pala si A-Joy, pero you can call me A na lang po. Diyan lang po ako nakatira sa tabi-tabi. Ka muna! Hey! My name is Lila po. Ganda lang po ang maaambag ko sa klase natin. Lang si ate, feeling! Oo nga! My name is Kai rin po. Kai na lang po for short. Ang hobby ko po ay magkape sa Starbucks. Wow! Yayamanin pala to eh! Gawin yung treasurer yan! Ako po pala si Jed. Pero, you can call me Jed. Lo, sana all baliw! At sa hinaba-haba ng introduce yourself namin noon, nag-decide pa din yung teacher namin na gumawa kami ng name tag na isasabit namin na parang ID para daw mas madali niyang matandaan yung mga pangalan namin. Habang kinukuha ko yung mga gamit ko na kakailanganin ko sa paggawa ng name tag tulad ng cardboard at pentel pen, doon ko na-realize na wala pala akong yarn. Wala yarn? Hala, wala akong yarn. Wala pa naman akong kakilala dito. Kanino ako hihingi? Ayos ka lang? Wala kasi akong yarn. Pwede naman kitang bigyan kung gusto mo. Totoo ba? Salamat ah. Kaya naman, tinuloy ko na yung gagawin kong name tag noon. Habang nagsusulat ako, napansin kong nakatingin sa akin yung katabi ko. Ang ganda naman ng handwriting mo. Salamat. Pwede bang ikaw na lang din magsulat ng sakin? Oo naman. Actually, sakto lang naman yung handwriting niya. Tinatamad lang talaga akong magsulat. Ay, ako nga din. Magpapagawa na lang. Uy, ako din. Pasulat din ng name ko. Please. Teka, ginagawa niyo naman akong sekretary niyo ah. Pero ano nga bang pangalan niyo muna? Ako si A. Ako si Lila. At ako naman si Kai. Kung ganon, ako naman si Jed. At simula nga noon, palagi na kami nag-uusap-apat hanggang sa naging magkakaibigan na kami. Doon na nagsimulang gawin namin ang mga bagay-bagay na magkakasabay tulad ng recess, lunch,
paggawa ng assignments, at projects. Pati na rin sa kalokohan. Hanggang isang tanghali. Okay, that will be all class. You may now take your lunch. Yung mga uuwi, mag-ingat kayo sa daan. At yung mga may iwan naman dito, nakakain sa classroom, ipanatilihin nyo namang malinis. Aba kahapon, may subject teacher kayong nagreklamo sa akin. May nakita daw kasing tira-tirang pagkain dito sa desk ko. Sige na. Goodbye, Mom. Sige guys, uwi na muna ako. Pansin ko, hindi ka dito nagla-lunch sa school. Sa tagal nating magkakasama, ngayon mo lang napansin? Hays, alam nyo, kung may choice lang talaga ako na lumabas ng school tuwing lunch break, iginawa ko na no. Napaka-boring kaya dito. Ang aarte nyo? Sige na, alis na ako. Diyan lang naman kasi yung bahay namin sa kabilang kanto, malapit dito sa school natin. Kaya hindi na ako nagbabaon. Yun naman pala eh. Sama kami sa'yo. Please! Ano ba yan? Sige na nga. Huwag kayong mag-iingay dun ah. Behave lang kami. Promise. At simula nga ng araw na yon, hindi na kami sa classroom kumakain kasi dumadayo na kami sa bahay ni na A para doon mag-lunch. Ay, atake naman ng ulam nyo, te. Fried chicken. Kumakain din kami niyan. Hihi. Ako rin. Ay wow! Hindi naman ako na-inform na magpapa-feeding program pala atake ko ngayon. May baon kayo, di ba? Eto naman, kunti lang eh. Umay na kasi ako sa longganisang baon ko. Araw-araw na lang. What if mag-trade na lang tayo ng mga ulam natin? I bet. Bibigyan ko kayo ng ulam ko, tapos bibigyan nyo ako ng mga ulam nyo. Ay magandang idea nga yan. Sige, gawin natin. Asus! Ang dami niyong alam. Sige na. Pag yung mga ulam nyo hindi talaga masarap, sinasabi ko talaga sa inyo. Pagkatapos namin kumain at kapag may natitira pang free time noon, nanonood muna kami sa TV nila. Diba? Sabi ko sa inyo, ang saya kapag wala sa school eh. Kaya nga. Pero teka, alam niyo na ba kung anong oras na? Oh my gosh! 1:30 PM na! Late na tayo! Hindi talaga kami magkaintindihan noon sa pagtakbo pabalik ng school kasi napaka-stricto pa naman ng next subject teacher namin noon sa hapon. Anong gagawin natin? Lagot talaga tayo kay ma'am. Oh my gosh! Paano kung ipag-guidance niya tayo? Bakit kasi nanood pa tayo ng TV eh? Wow! Parang kasalanan pa ng TV namin na. At dahil wala rin naman kaming pagpipilian, tinanggap na lang namin yung sermon sa amin ng teacher namin bago kami pinabalik sa upuan namin. Buti na nga lang at hindi kami pinag-guidance nung time na yun. Isang araw, dala na rin ng kalikutan ng isip ko, may idea akong nabuo nun. Uy guys, may naisip ako bigla. Gawa kaya tayo ng parang yearbook pero tayong 4 lang yung nakalagay dun tapos tatawagin natin yung Book of Friendship. Napaka-random ah. Pero bet ko yan. Sino gagawa? Not me. You know naman na hindi ako marunong gumawa ng ganyan. PowerPoint lang kaya kaya ko, no? O sige, ganito na lang. Ako nagagawa ng lahat. Bale, magbigay na lang kayo sa akin ng mga pictures nyo tapos ako na yung magdidikit. Yun naman pala eh. Kailan mo ba balak gawin yan? Sa Sabado na lang para walang pasok. Ganun na nga ang ginawa ko. Buong maghapon ko ginawa sa bahay namin yung Book of Friendship na pinangako ko sa kanila. At tuwang-tuwa ako sa naging resulta nun. Sino yung mga babaeng yan? Mga kaibigan ko po. We! Lo, si Totoy parang ewan. Inisip ko pa no na lalong titibay ang friendship namin dahil sa librong yun. Pagpasok ko ng Monday, agad kong pinakita sa kanila yon at tuwang-tuwa din sila. Ay, ang ganda ko naman dyan. Ay, ganda Jed. Ikaw talaga gumawa niyan? Oo naman, sino pa ba? I like it. Pero sabi nga nila, hindi may iwasan sa isang relasyon ang hindi pagkakasundo at hindi nakaligtas doon ang pagkakaibigan naming 4. Isang araw,
Naramdaman ko na lang noon na parang nanlalamig na kami sa isa't isa. May kanya-kanya na kaming pinagkakaabalahan, hindi na din kami masyado nag-uusap. Nagkakasabay pa din naman kami sa mga ibang gawain pero parang may nag-iba na sa sitwasyon. Hindi na siya katulad ng dati. At dahil na rin hindi ko maitatangging immature at OA pa talaga ako noon, kaya naman dinamdam ko ng husto yung nangyayari sa amin. Hindi ko na din sila kinausap at pinili ko na lang umiwas. Jed, natatandaan mo pa ba yung lesson sa... Hindi ko alam. Okay. Uy, masarap daw yung bagong pagkain dun sa kantin ngayon. Natikman niyo na ba? Hindi. Okay ka lang ba, Jed? Bakit parang wala ka yata sa mood? Huwag niyo na lang muna akong pansinin. At simula nga noon, tuluyan na kami hindi nag-usap. Palagi na din ako mag-isa. Wala naman kasi ako naging kaibigan maliban sa kanila eh. Paminsan-minsan, nakikita ko silang magkakasama, kaya hindi ko mapigilang hindi malungkot at magselos kasi dapat kasama din nila ako eh. Pero ano pa nga ba magagawa ko? Ako yung unang umiwas, kaya ako yung nagsasuffer ngayon. Gustong-gusto kong sumama sa kanila noon at humingi na lang ng sorry. Pero dahil natatakot ako ma-reject, mas pinili ko na lang na manahimik at sarilihin yung nararamdaman ko. At doon unti-unting nabuo ang bigat at galit sa dibdib ko. Hanggang isang araw, dala ng inis, bigla na lang ako nawala sa sarili ko noon nang maisip kong tanggalin ang mga pictures nila sa librong ginawa ko. Pagkatapos, ay pinilitan ko ng mga hindi kaaya-ayang drawing yun. Yun yung naging coping mechanism ko that time. Pero ang hindi ko alam, nakita pala ni Kai yung ginawa ko na agad niya namang sinabi sa dalawa ko pang kaibigan. Guys, nakita ko si Jed. Tinanggal niya yung mga pictures natin dun sa book tapos you're not gonna believe this pero drinawingan niya ng mga mukhang monsters yung profile natin. Hala, bakit niya naman gagawin yun? Ano bang problema niya? Hindi tama yun Halika kayo, kausapin natin siya. At doon na nga nangyari ang confrontation naming apat. Ang malalapan noon, madami kaming kaklaseng nakakakita noon. Jed, ano daw yung ginawa mo sa profile namin sa libro mo? Nakita ni Kai yung ginawa mo. Yeah, and I swear drinawingan niya yun ng mga creepy na mukha. Ano naman ngayon kung totoo? Sa tingin mo ba, tama yung ginawa mo? Hindi na ako nakaimik ng mga oras na yun at umalis na lang ako habang kinakain ako ng konsensya ko sa mga nagawa ko. Grabe yung naging anxiety ko ng mga oras na yun. Yung parang gusto ko na lang lumipat sa ibang school or maglaho na lang na parang bula. Bakit ko ba ginawa yun? Nakakainis ka. Wala ka talagang kwentang tao. Hindi mo deserve ng kahit sino. Mas mabuti pang mabuhay ka na lang mag-isa. Nang araw na din na iyon ay nagkaroon ng open forum sa loob ng classroom namin. Nakarating kasi sa advisor namin yung issue naming apat kaya kinausap niya kami. Jed, Lila at Kai, please stand up. Alam niyo na kung bakit ko kayo pinatayo. Totoo ba yung nakarating sa akin na nag-aaway kayong apat? Totoo po yun, ma'am. Opo, ma'am. Yes po. Jed, ikaw, hindi ka ba magsasalita? At totoo din bang nag-drawing si Jed ng mga hindi kaaya-ayang imahe sa profile niyong tatlo? Jed, ikaw ang gusto kong sumagot nito. Totoo po. Bakit? Anong nangyari? Kasi po, nagalit ako sa kanilang tatlo. Sapat na bang dahilan ng galit mo para tanggalin mo ang respeto mo sa mga kaibigan mo? Hindi po. Alam nyo, sa totoo lang, kahit ang mga kaklase nyo, nakikita kung gaano kaganda ang friendship na nabuo nyo sa silid na to. Kaya nga nagtataka ako at nanghihinayang din dahil mukhang nasira lamang ito dahil sa hindi pagkakaunawan yung apat. Kaya kung maayos pa yan, please, ayusin nyo na ngayon. Natigilan ako sa mga sinambit no ni ma'am. At doon ay biglang bumalik sa mga laala ko yung mga pinagsamahan naming tatlo na sinira ko
dahil lang sa pagiging immature ko. Ako si A. Ako si Lila. At ako naman si Kai. Kung ganon, ako naman si Jed. Late na tayo! Ganda, Jed. Ikaw talaga gumawa niya. Oo naman, sino pa ba? I like it. Lila, Kai, sorry sa nagawa ko. Nadala lang talaga ako sa galit ko kaya ako nagawa yun. Alam kong mali pero sana mapatawad niyo pa ako. Hindi nga namin maintindihan bakit bigla ka na lang umiwas sa amin eh. Wala naman tayong naging problema. Oo nga. Nagsimula kasi yun nung bigla na lang kayo naging cold sa akin. Kasi di ba dati, lagi naman tayo nag-uusap at nagtatawanan. Sabay-sabay natin ginagawa yung mga activities natin. Tapos bigla na lang parang nawalan kayo ng gana. Maybe because naging busy lang kami sa personal life namin. Hindi lang naman kasi sa pagkakaibigan natin umiikot ang mundo namin eh. Tsaka, di ba malapit na yung finals natin? Kaya need talaga mag-focus sa pag-aaral. Hindi kasi natin magagawa yun kung lagi tayong magchichismisan. Kung ganun, nagkamali lang pala talaga ako ng akala. Plus, di ba sabi mo, hayaan ka na lang muna namin? Yun yung dahilan kung bakit hindi ka namin inaaya. Kasi baka kailangan mo ng space. Ayan, sabi ko na nga ba, misunderstanding lang ang lahat. So, okay na ba? Magkakasundo na ba kayo ulit? Ako naman po, okay na po ako. Ako din po. Same here. Sorry po ulit. Ay, o siya, maghag na kayong apat. Yay, bati na sila. Uy, na para bang mga main character sila sa isang teleserye. Alam nyo, kapag naaalala ko yung eksena na to, ako na lang talaga yung nahihiya sa mga pinaggagawa ko. Pero simula nga noon, ay hindi na ulit nagkaroon ng alitan sa pagitan naming apat. At mas lalo pang lumalim yung pagkakaibigan namin. At mas naging open pa kami sa isa't isa. Ako naman, natuto na ako sa nangyari at pinangako ko sa sarili kong hindi ko na uulitin ang mga maling gawain na tulad ng nagawa ko. Guys, may isasauli pala ako sa inyo. Ano yun? Eto, yung mga pictures nyo. Hindi ko naman talaga tinapon yung mga yan eh. Tinabi ko lang. Bakit mo na sinasoli? Hindi mo na ba ibabalik doon sa libro? Nasaan na nga ba yun? Hindi na. Hindi naman kasi basehan yung libro na yun sa tibay ng pagkakaibigan natin eh. Kundi kung paano natin irerespeto ang isa't isa. Ang drama naman. Totoo naman ah. Tara na, recess na tayo. I'm so hungry na talaga. Oh, ikalma mo yung alaga mo sa tiyan. Hanggang sa lumipas ng school year ng grade 7. Nang tumuntong ako ng grade 8, nagkahiwalay-hiwalay na din kaming apat dahil nasa magkaibang klase na kami. Nagkakamustahan pa din naman kami paminsan-minsan pero syempre, madalang na lang kasi tuwing break time lang. Hanggang sa dumating na sa point na nagkaroon na din sila ng kanya-kanyang bagong kaibigan. Malungkot, oo, pero lagi kong sinasabi sa utak ko noon na pwedeng daan ito para may makilala din akong ibang tao na magiging bagong kaibigan ko. Isa sa natutunan kong aral noon sa nangyari na gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi dapat pinipilit ang koneksyon sa isa't isa. Dahil kung totoo ang pagkakaibigan, hindi kailangan diktahan ng isa't isa. Bagkus, matuto tayong intindihin at irespeto ang bawat miyembro nito. Naniniwala akong mas masarap ang feeling ng kasama ang mga kaibigan natin kapag genuine ito. Tsaka, iwasan natin na masyadong pagiging emotional. Pwede naman natin itong maramdaman ng hindi nagpapadala dito kasi at the end of the day, ang emosyon, pansamantala lang yan. Mas importante pa rin ang relasyon natin sa ating sarili at sa ibang tao. Not all friendships are meant to last. May mga kaibigan talagang pangmatagalan
At meron din namang dumadaan lang. Ang mas mabuti na lang siguro natin gawin ay i-appreciate yung mga panahong naging masaya tayo kasama sila. At i-let go kapag kailangan na talaga. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Sana ibaunin nyo ang aral na ibinigay ko sa inyo. Muli, magkita tayo sa susunod nating kwento.